Magkano nga ba ang gastos para makapag Marinduque Loop kasama ang pinakamamahal mong motor? Share ko sa inyo ang gastos at DIY loop na ginawa namin this 2025. Ito nga pala yung naging target destinations namin. Ginto, Bulacan to Lucena Port ang biyahe namin. Ito, setup ng comms, tapos ready to G na. Unang paggas dito sa Giginto, naka 168 pesos tayo kasi meron pa tayong 2 bars. 6 to 7 hours ang biyahe, depende pa yan sa traffic at mga break nyo. Laguna pala, ang daming traffic lights, so may chance pa yan na mag-8 kung tanghali na kayo aalis. Umabot na nga pala ng Lucena yung unang full tank natin. Kaya doon na rin ulit tayo nagpagas ng full tank worth 194. Pasok ng Port of Lucena, magbabayad kayo ng 65 pesos para sa terminal fee. Sa Roro naman may dalawang option, Montenegro at Star Horse. 1,081 ang pasahe sa Montenegro, 946 naman sa Star Horse. Dahil Montenegro yung nasakyan namin papunta at Star Horse naman pa uwi, para sa akin mas goods ang Star Horse. Mas ganda yung facilities, mas nalinisan ako, and air condition yung room na may mga double deck pa. Ayan, and mas mura siya. Halos 3 hours din yung biyahe pala ng Roro. Around 11:40 kasi kami umalis, dumating kami doon mga 2:20 PM na. Paglapag nga pala namin ng Balanacan Port, ang una naming hinanap, karinderya. Super late lunch. Ito nga, nakakita na kami, worth 85 pesos. 60 pesos yung ulam, 15 yung rice. Mura, di ba? Pagkaraan nga mabusog, bumakbak na agad. Unang stop, Boa Cathedral. Siyempre, mag-3 wish tayo dito. First time sa simbahan na to eh. Pagkatapos dyan, rumekta na kami ng Poktoy White Sand Beach. Daming magagandang lugar sa daan, kagaya nito. At ito, tinarget talaga namin to sa day 1 para dito na kami magpalipas ng gabi at magpahinga. So day 1 pa lang halos lampas kalahati na namin yung loop. Dito pala kami nag-check-in. 3K nga pala yung nakuha naming room. Good for 4 packs na. Since apat kami, 750 lang. Dito na rin kami nag-dinner worth 282 pesos. Syempre medyo mahal na, sa beach resort tayo eh. So ito ang total gastos ng day 1. Day 2G, kape muna sa harap ng dagat. At syempre, aura muna tayo dito sa beach. Picture, video, drone shots. Sana all talaga may drone. Oh, di ba? Napakaangas. Ayan pa oh. Panis. Pagkatapos niyan, tampisaw na sa dagat hanggat hindi pa mainit. Konting babad lang, then nag-breakfast na rin kami dito worth 150. Hindi ko na na-video, basta tapsi lang yon. Pagkaraan ngang umaura, pagtampisaw at kumain, nagayos na kami para rumekta sa Santa Cruz. Dito na rin pala ako uli nagpagas sa Marinduque worth 160 petot. Ayan, bakbakan na ulit. Video din kasi maluwag yung kalsada. Sarap talaga sa mga gantong lugar, puro puno. Tapos mangangamote ka lang sa daan kasi walang nakakilala sa'yo. De joke lang. Maniwaya Island, Unga Rock Formation, Palad Sandbar at snorkeling area. Yung mga pupuntahan natin ngayon. Guys, take note pala sa Palad Sandbar. Umaga at hapon to lumilitaw. Ideally daw, based sa mga bangkero, sa umaga siya mas dapat puntahan kasi mas low tide sa umaga. Pagpasok pala dito sa Boyabod Port, may 22 pesos na terminal fee din. Nakahanap din kami kagad ng bangka. Tig 1125 nga pala kami sa bangka. Well, hindi ko sure kung mahal yun o mura, pero kasi setup namin ay pumunta sa Maniwaya